Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook at live para sa mga friends ko. At doon sa mga followers ko, syempre ay replay at saka doon sa mga ah, subscriber ko sa YouTube. Ngayon po, Miyerkules ngayon. Ah, Pag-usapan natin itong mga kaganapan sa House Justice Committee. Kasalukuyan pong dinidinig ng House Justice Committee yung reklamo na impeachment laban sa Vice Presidente. At kung nanonood kayo nitong nakaraang 2 araw, ah, kahapon at saka nung Lunes, nagdesisyon na may sufficiency inform yung third and fourth complaint. Kasi yung second complaint ay winidraw. At yung first complaint na set aside kasi ay hindi nagsiguro ang House Justice Committee na nasa loob nung window na yung binigay ng Supreme Court. Kasi maraming nagtatanong ba't daw sinet aside yun. Hindi naman po yun sinet aside dahil walang sustansya. Sinet aside yun, hindi sa merits, kundi dahil sa final kasi yun noong February 2. Ang nakalagay sa unang ruling ng Korte Suprema ay February 6 ang pwede. Pero dito sa ikalawa, ang labo din kasi ng Korte Suprema, parang sinuggest nila January 15 daw. So, ang sinabi ng House Justice Committee, mabuti na yung naniguro tayo, baka mamaya dali na naman sila sa Korte Suprema, maonsyamin na naman ng effort nila. Tama nga naman. Wala namang pinagkaiba kasi pare-pareho din halos sa mga ina-allege nitong mga complaints. Ay, yung second complaint naman, na final ng Tindig Pilipinas, ito po ay uh, winidraw dahil gusto nila na doon na lang ang suporta nila yung third complaint na kahapon ay dininig sa sufficiency in substance. Mamayang hapon, o actually mamayang 10 o'clock, magsisimula na po yung hearing para doon sa ikaapat na impeachment complaint sa sufficiency in substance at pagkatapos nito magbobotohan na po. Ako, malakas naman ang tiwala ako na mukhang makakalusot sa sufficiency in substance ito. Pero ang pag-usapan natin ngayon, yung nangyaring mga kaganapan doon sa Lunes at nung kahapon. Kasi nung Lunes, si Representative Marcoleta, anak ni Rodante Marcoleta, meron siyang ginawa na para bang nakakaaliw sa totoo lang. Naaliw ako doon, technically. Sabi ko, what? Kasi nung siya nang mag-manifest, gusto niyang i-disiplina, i-call out si si Francis Aquino D. Ito po ay pamangkin ni Ninoy Aquino. Ito ay apo ni Ninoy Aquino, pamangkin ni Noynoy, anak ito ng kapatid ni Noynoy. Siya po ang head ng Tindig Pilipinas. Ngayon, gustong ipadisiplina ni Representative Marcoleta. Kasi ang alegasyon niya, ito si Francis D. o si Kiko D. Nung sa Senado pa, nung nagdesisyon ang ang Senado na i-archive yung unang set ng impeachment complaint, 'di ba si Senador Marcoleta noon ay miyembro natin sa mga marubdob na nagdepensa doon kay Sara Duterte, 'di ba? Itong si Francis D ay di umano, of course, nakita ko rin yun na nung ginawa yun ay nag-thumbs down at parang nag-ingay sa gallery. Pero noon yun. Ngayon, itong si Representative Marcoleta ngayon, nandun si Francis D kasi si Francis D siya yung isa sa mga nag-file ng second complaint, ang winidraw nga nila, siya nga ang convener ng Tindig Pilipinas. Gusto niyang disiplinahin, gusto niyang i-cite. At it is simply on the basis of, I don't know what is the logic, kasi you can only cite someone for doing something during the session. Wala namang ginagawa si Francis D, hindi ba? Gusto niya na pang-emphasize on an action that has not happened yet. So it was actually not, entertained well by the members of the House Justice Committee, lalo na Chair Luis Tro, kasi nga, how can you do that? It's basically based daw on kanyang experience. So parang nakikita niya na baka gawin uli. So it's based on premonition.
Yun nga ang ginamit na word, premonition. Sinabi ni Gervais Luistro na, it's based on a premonition that something will happen. I think it's not in order, basically. Representative Marcoleta was actually out of order there to exclude or discipline or call out someone in the audience for a past mistake, for something that has not happened yet. It is material whether he did something in the Senate. That's not for him to resurrect because that's not proper. So yung kanyang premonition, may premonition siya, gagawin ni Francis din na naman yun. Ay di kung ginawa di sa kanya na incite and contempt, hindi yung hindi wala pang ginagawa yung tao hindi ba? Parang ano yun. Siguro gusto lang niya warning hindi kung ganun, iba dapat yun. Sana nag-general statement na lang siya na sana yung audience natin dito, sana ay maging behave sila kasi may mga nakikita akong mga tao na in the past hindi, but without even naming the person. Or he can even name the person if he wants to, although it will not be in order. Nananahimik yung tao, ngangalanan mo, di ba? Ano naman yun wala pang ginagawang kasalanan, isa-cite mo na. So yun ang premonition ni Representative Marcoleta, although sabi niya, hindi daw naman premonition yung ginamit niyang word, of course, but that is basically what a premonition is. You already anticipate something happening sa guni-guni mo And then kahapon, merong isa pang nangyari. Ito mas seryoso to para sa akin. Kasi kahapon, doon si Representative Suntay, ang commonality nito ni Suntay at saka ni Marcoleta, parang silang pro Duterte. Halata mo naman talaga. They are not hiding it. In fact, Representative Benny Abante even labeled Representative Bong Suntay as already lawyering for Sara Duterte. It's their right. No one is ay, karapatan nila yun Sa akin, hindi naman nakakagulat yun ang mas nainis ako personally, kasi si Suntay, nung dinidiscuss na yung, di ba actually, yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, na First Lady Lisa Marcos, at saka si dating Speaker Martin Romualdez, di ba isa yan yata yung fourth impeachment ground for the fourth ground for the fourth impeachment complaint, parang dinismiss niya yun parang hinalin tulad niya pa yung sarili yung asawa niya, ang asawa niya daw ilang beses na daw siyang pinagbantang patayin pero hindi naman siya pinapatay. But that's really out of, you know, ah, parang mali kasi unang-una, hindi naman ang asawa niya, tama naman sa Representative Abante, yung asawa niya hindi public official, si Sara Duterte public official. So, hindi impeachable officer yung kanyang asawa, si Sara Duterte impeachable. Akala ko doon na nagtapos. O nung pinag-uusapan na yung sixth impeachment ground, na kung saan isa sa mga aligasyon ay yung destabilization, yung inciting to sedition, at napasama nga doon yung malinaw na sinabi ni Sara Duterte, gusto niya nga daw bugutan ng ulo si President Marcos. Doon na ngayon nagsalita ito si Suntay na talagang grabe yung hindi niya alam na magiging grabe ang epekto. Kasi ang sabi niya, parang ang gusto niya palabas na nasa isip lang yun. Unang-una, hindi lang nasa isip yun ni Sara Duterte. She articulated it na gusto niyang pugutan ng ulo. Siya naman, sabi niya, she said something that is so insensitive and so, for me, a violation of a law, in fact. Kasi meron tayong Safe Spaces Act. Yung sexual innuendos na ang pinapalabas niya, hindi mo naman daw pwedeng, parang hinalin tulad niya sarili niya kay Sara Duterte na nag-wish na kung kailangan pugutan ng ulo si President Marcos. Siya naman daw, nakita niya si Ann Curtis at parang ang lumalabas, sinabi niya na pinagnanasahan niya na may nag-iinit daw sa loob ng kanyang katawan. At kung ano nang naisip niya. Pero alam naman daw, pwede siyang kasuhan sa nangyari. Of course, ang malino dito dapat kay Representative Suntay ganito. Kung iisipin mo lang yan sa utak mo, hindi ka kakasuhan. Pero ngayon sinasabi mo na, nag-violate ka na ng law, ang Safe Spaces Act. Kasi malino doon,
na, sexual harassment. It's not just about physical assault of touching. It's also about making people uncomfortable through sexual innuendos through words. And I think it is really, for me, enraging is hindi pa siya nung nag-move na at pinag-aprobahan na ng House Committee on Justice na i-strike off yung kanyang sinabi, naghumihirit pa siya. In fact, even after the meeting, humihirit pa siya na wala man daw siyang maling ginawa. In fact, ang horrifying dito, ang sabi pa ni Bong Suntay, dapat nga daw matuwa pa si Ann Curtis. Na parang sabi ko, will someone please tell him to stop? I think he's digging his own grave. Much deeper on this issue. Women's Month pa man din ngayon. Much. At ang ano nito, mababasa mo, may mga DDS na, dididepensa pa siya. May mga vlogger nagsasabi, context daw yun. Siguro sanay na kasi sila sa Rodrigo Duterte, ganyan, di ba? Kabastos. Ilang beses na ba na binastos si Rodrigo Duterte ang kababaihan? At, pinagtatawanan lang nila. Ngayon, ganun ulit. Siguro nasa DNA nga, nasa genetic makeup yata ng mga DDS na ganyan sila eh. Di ba? Na pinaginagawang katatawanan ng mga kababaihan. Kayo mga kaibigan ko na DDS, ng mga babae. Pag-isip-isip nga kayo. Di ba? Nag-enjoy ba kayo na ganunin? Kasi kung ididepensa nyo pa rin siya, sasabihin nyo parang igagaslight nyo pa na kami pa na nagagalit na may kasalanan, kayo talaga may problema. Di ba? O nasa dugo nyo talaga yan. Di ba? O kaya alam nyo mali, hindi nyo lang tatanggapin dahil alam nyo na pag tinanggap nyo, di parang nyo na rin tinira si Duterte. Di ba? Hanggang saan na pagiging bulag ninyo? Di ba? For me, this is something that should be condemned. And rightly so. In fact, this is even warranting an ethics complaint. Well, anyway, yun. Yung imagination. Ini-imagine lang naman daw eh. Ni Suntay, yung may inimagine siya. Imagine, everyone can imagine. But you don't say it. Kasi the moment you say it, and for him, he is a member of Congress in a venue that is official. He should properly behave. He should act befitting of his position. Sa bagay, yung presidente nga noon si Duterte na, ay ganun. So, hindi na tayo magtataka kung may mga role model tong mga to. O siya, sige na. Sana nakapagturok yung kaisipan na pagkos yung mga puso at pabagong panahon sa buhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanila, I'll teach mind, touch, heart, and control. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP, serve the people. Sa Sabado po, sa Biyernes po, baka hindi po tayo magkaroon ng usapang politika uli kasi ako po ay may meeting. Tatry ko sa hapon. Pero kung sakali mang hindi tayo makapag-usapang politika sa Sabado po, babawi ako. Yun lamang po, ha? Kailangan, sabihin nyo lang, ano po, talagang siksik ang aking schedule ngayon. Pasensya na po. So, I'll try, kasi in the morning, I will be in a meeting and I will be traveling to the meeting place. I don't know kung magkakaroon akong oras para isingit ang sa usapang politika. Pag sa hapon, kung may oras gagawin ko. Kung hindi po, ay sa Sabado na po tayo mag-uusapang politika. Abangan nyo na lang po kung hindi Biyernes ay Sabado. O sige po. Lagi akong sinasabi, UP naming mahal. Ano mo na sa mga premonition at imagination nyo, pagganahin nyo sa mabuting paraan. Sige po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali kung nasa ng Diyos ang mundo. Bye for now.